yun. Hi guys! Welcome to my vlog. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung ano ang sikreto kong ginagawa sa aking mga alagang baboy para iwas kagat ng lamok sila. Pero bago ko ipapakita sa inyo lahat, gusto ko magpasalamat kay Earth Warrior PH at kay Sis Noah Farms. Gusto ko magpasalamat sa inyo at lalong-lalo doon sa aking mga new subscribers, sa aking mga supporter, sumabaybay sa aking video. Gusto ko magpasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat. Sana hindi kayo magsawang suportahan ang aking vlog. At ngayon ipapakita ko sa inyo guys kung ano ginagawa ko para hindi makagat ng lamok ang aking baboy. Dahil sa panahon na to, napakadaming lamok lalo na dito sa bukid. Kaya kawawang-kawawa talaga ang aking alaga kung wala akong gagawing way. So, yun, ang ginawa ko is sinunod ko yung advice ng aking kapatid na kailangan yun ang gagamitin ko. So, ito ipapakita ko sa inyo. Ito yung ingredients natin. Una, niyog. And pangalawa ay suka. Ilagay lang natin ang suka, tapos pipigaan natin. Sinadjust to ng aking kapatid dahil before, nag-aalaga siya ng baboy. Itong mga ginagawa namin, talagang proven and tested na to. Na suka lang. Suka ng niyog ang kailangan natin guys. At gata ng niyog. Pure gata lang, wag nating haluan ng tubig. Sinubukan ko na to at talagang walang kagat ang aming mga baboy. At lalo na sa biik. Kaya subukan nyo rin guys para makita nyo kung ano ang resulta. Before, ang ginawa ko, bunot, nagpapausok ako sa gilid-gilid na kulungan. Nagpapausok ako. Pero, hindi siya mabisa. Kasi, pag wala ng usok, bumabalik na naman ang kagat ng lamok. Lalo na pag madaling araw, talagang ang dami nilang kagat dahil wala ng usok. So, ang ginawa ko, ilagay ako ng katol. Pero ang katol guys, pag aubos yun, wala din, useless din. Para sa ating mga small hog raiser, para sa akin, ito mas mabisang gagawin. Hindi masyadong magastos, mura lang ang suka at niyog kung may niyog kayo sa bahay. Mamaya guys, papakita ko sa inyo kung paano gagamitin. Itong suka na to at gata na nahalo, the more siyang tumatagal, the more siyang mas mabisa kasi ang amoy niya napakalakas. Mas maganda yung napakalakas yung amoy at panis na panis talaga yung gata. Para mas mabisa siya at ang lamok talagang umiiwas sa lakas ng amoy. Pero guys, safe to sa ating baboy ha. Hindi to nakakasira sa kalusugan nila. Okay naman sa kanila. Dito ko siya nilagay guys sa spray. So, try ko muna. Tsaka ko siya i-spray sa aking alaga. So, i-spray mo siya sa buong katawan niya. Tulad nito, ipapakita ko sa inyo. Kailangan, isprayhan mo buong katawan nila para siguradong hindi makagat yung part na walang suka.
isang ano kong to, baboy kong to guys, talagang ayos na. Kagatin siya ng lamok. Ang ginagawa ko sa kanila, inisprehan ko sa umaga at sa gabi. Hindi na kailangan sa tanghali. Umaga at gabi ang importante. Good morning guys! Ipapakita ko sa inyo ang result kinabukasan ng morning kung ano ang nangyari. Ito ang kanilang skin. Malinis na malinis. Walang kagat ng lamok. Ayan guys. Napaka-effective po ng suka at gata ng niyog. Panglagay kontra kagat ng lamok. Subukan nyo yun sa inyong bahay guys. Napakaganda po niya. Napakaganda talaga niya. Sobrang mabisa. At hindi kailangan gumastos ng mahal. Ayan na sila. At ito naman ang aking isa. Ayan. Wala silang kagat ng lamok. At ang isa ko naman, nandito siya. Kaso madumi pa. Dahil hindi ko siya pinaliguan. Naka-inject siya ng pangkorda. So madumi po siya ngayon. Ayan. Yan, napakadali lang siyang i-apply guys. I-spray mo lang sa buong katawan nila. Ayan, spread mo lang. At yun na. Hindi na lalapit ang mga lamok sa kanilang katawan. Yan, and this is for today's video guys. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much for watching. Bye!